Magandang araw po sa lahat at welcome back po sa channel. So ngayon po mga Lods, mayroon po akong isi-share po sa inyo na dapat yung malaman at napaka-importante mga Lods. Lalo na po pagdating po sa sakuna. So yung sakuna na sinasabi ko kung magkaroon po ng bagyo. Siyempre, pag nagkaroon po ng bagyo, magkakaroon po talaga ng brownout. Kasi ang mga transmission line natin sa Meralco, mababagsakan po ng mga puno. So, yun ang isang pinaka-importante ngayon na isi-share ko po sa inyo na dapat meron po kayong pag-emergency light na pwede nyo magamit. So, ito po, pakita ko muna sa inyo yung ibig kong sabihin. Ito, nakademo na po ako ng emergency light natin. Pero mas lalong pina-improve po ang bagong emergency light ngayon. Kasi yung dating ginagamit natin na emergency light ay wala pong protection sa overcharge at saka sa over-discharge. So, ibig sabihin dyan mga Lods, yung gamit natin na LED lighting po dito ay meron po itong battery. So, ang kagandahan pa dito mga Lods, so hindi mo na kailangan problemahin ang pag-charge. Habang ginagamit mo ang emergency light natin o i-replace mo lang po ito sa bahay mo sa ilaw, automatic po, pag nagka-brownout, iilaw po agad ang emergency light. Tapos, take note mga Lods, the same pariha pa rin kung ginagamit mo ang switching sa ilaw mo. Kasi kapag nakaupo ang switch mo sa ilaw, nakaupo rin ito. So, double purpose pa rin yun. Para sakaling kung gusto mong i-off ang emergency light natin, pwede mong i-off sa switching sa normal na ginagamit mo na ilaw. Bali, ito po ang i-replace mo. Kaya kung nakaupo ang switching mo sa ilaw, nakaupo rin ito. Pero kapag naka-switch on po ang switch mo sa ilaw tapos nagkakaroon po ng brownout, automatic mga Lods, iilaw po ang emergency light natin. Tapos, ang emergency light, may dalawa po na paraan na pwede mong gamitin. Yung unang sinasabi natin na i-replace mo po ito sa bahay mo. Yung pangalawa, yung pwede mong bitbitin ang emergency lighting natin. So, ang ideal po na ilalagay po ang emergency light natin, simple, sa living room natin po ilalagay, yung malapit po sa entrance door. Kasi kung sakali pong magkabagyo, tapos sa gabi pa nagkaroon ng bagyo, isipin nyo, at biglang nagka-brownout, hindi lang yun, pati ang tubig, baha at papasok po sa bahay natin. So mas maganda kung sa living room o sa entrance mo ito ilalagay para makita mo na papasok yung mga tubig baha kasi magkakaroon po talaga ng brownout kapag magkaroon po ng bagyo. Ngayon, isi-share ko po sa inyo yung sinabi ko na ikalawang paraan po dito sa emergency light na pwede mong bitbitin kung sakaling magamit mo pagdating po sa brownout. So ito na po mga Lods, ang ibig kong sabihin, ang LED emergency bulb, intelligent emergency bulb, tapos automatically on when power shut down. Fast charging technology. So, ang nasa loob dito mga Lods ay yung LED lighting. Kaya lang, kadalasang comment po doon sa baba, hindi po nila nilagyan ng ganito. So, sa akin po, hindi ko alam kung nakalimutan ba nilang ilagay po ito. Pero ito mga Lods, no problem kung hindi nila yan inilagay kasi ito po, meron pa akong dating mga bulb na ganito, itinapon ko na po ito kasi gumawa po ako ng sarili kong version. Yun ang isi-share ko po sa inyo ngayon, yung ibang version ko na paglalagay po ng ganitong switching po sa ilaw. Tapos may nakalagay dito na home emergency bulb. Work like a normal bulb. Control by wall plug. Finger touch. So, pwede siyang i-touch po at pwedeng ilaw yung bulb. Tapos, long life, mayroon po nakalagay na 50,000 hours. So, pag kinumpute mo ito, aabot po ng 5 taon bago masira. Tapos, save 90% energy. High quality, high brightness. Sa high brightness po, napakaganda kasi malamig po sa mata. Hindi katulad sa ibang bulb na masakit po sa mata at nakakasira. Pero ito, sinubukan kong tingnan ang bulb. Malamig sa mata mga Lod. Promise po, makikita nyo mamaya dahil susubukan natin. So mayroon pang nakalagay na 2 years warranty. So bubuksan na natin po ang bulb natin. So medyo
ang pagka-deliver po dito, hindi nakalagay sa makapal na karton, kundi nakabalot lang sa plastic na babalot na nipis. Kaya mabuti hindi ito nabasag. Tapos, ang wattage po pala dito is, ang naka-available ng inilagay nila is 15 watts at saka yung 20 watts po ang nakalagay. Pero sa akin, gusto ko sana nasa 10 watts lang to 15. Kasi kapag pinili mo ang 20 to 25, madali pong malubat ang bulb sa loob. So, dapat nasa 15 to 10 watts lang para aabot ng mataas po ang, hindi siya madaling malubat. So, bubuksan na natin para makita natin ang nasa loob. So, ito na po ang bulb na naka Mitsubishi po ang brand. Tapos, 15 watts. Tapos, ang nakalagay is 85 to 265 volts. So, kahit bababa po ang voltahe nyo sa 85, pwede po siyang ilaw. Tapos, ang lalagyan po sa bulb, pwede mo makita at buksan. Dito mo bubuksan. Yan, para malagay. Dalawa po ang bulb nitong pwedeng ilagay. Yan. Tapos, dito sa loob, ito po ang battery. May kalakip na battery. So, wala nang laman dyan. Kasi hindi nila sinama ito. Pero sabi ko nga, no problem. Kung hindi nila isinali. Kasi ito sa akin, tinapon ko na nga ito eh. Kasi magkakaroon po minsan ng lost contact. Kaya minsan hindi mag-ilaw. Akala mo sira yung bulb o yung battery. Pero minsan ito. Kaya hindi pa ako gumagamit ng ganito. Iba po ang style na gamit ko. So mamaya pakita natin. So ito naman po ang battery na gamit. Dalawa po. Libre po ito. Kasama po pag binili nyo. Tapos ang rated sa battery is naka 5,000 mAh 3.7. Tapos ang ganito mga klase na battery is naka 18650 po ang battery. Tapos, ang battery, pag bumili po kayo dito sa kuha natin, sa battery, pero ilalagay ko muna po ito. Ang paglalagay sa battery, mayroon po negative at mayroong positive. Itong plot dito, ito po ang negative. Tapos dito, positive. So, yung negative, ito yung spring. Standard po, dito ang negative, doon ang positive. So, ilalagay natin dyan at ipasok mong nakaganyan. So, umilaw ka agad. Kasi nga, naka-full charge ito. Tapos, ito, kahit isang bulb lang, pwede mong pailawin. Hawakan mo dito, at saka dito mo hawakan, pwede kang mag-ilaw ng ganyan. Oh. Tapos, dalawa po ito mga lods. So, mas lalong tatagal na hindi malubat kaagad. Tapos, ilalagay natin siya dito, ganyan. At saka, dito. Tapos, pwede kang humawak dito at gusto mong pailawin. So, ang kagandahan po dito mga lods, ito ang bagong update nila ngayon. Meron pong ventilation dito na sa tagiliran. Para kung sakaling maghitid po ng matagal na gamit, so mayroon siyang parang maliit na lalagusan po ng init. Hindi katulad sa luma natin na ginagamit na wala pong daanan. Pakita ko sa inyo yung mga previous na ginamit kong ganito. Pero ito, upgraded na po ito. Pakita ko sa inyo yung luma kong gamit. Ito po ang luma kong gamit. Ito po ang new version o sinasabi kong gumawa ko ng sarili kong switching po dito sa ganitong klase na LED emergency light. Ang gamit ko, nagagamit po ako dito ng push-through socket po ang tawag nito. Yan, pwede mong tagay para makita. So, ang ginawa ko, naka-jumper lang po ang wire dito para pwede kang mag-switching. Yan. Kaya kung gusto mong i-switch mo dito, so pwede siyang umilaw at pwede siyang mag-off. So mamaya, tuturo natin ito kung paano siya gamitin. So ngayong mga lods, marami kang pwedeng gamitin dito. So number 1, pwede kang humawak at gusto mong pailawin ang bulb natin. Nakaganyan. Tapos, ang pinaka-importante, may nakalimutan akong sabihin na bago ka bumili ng ganitong bulb, ay dapat meron pong 4 na pagpipilian po ang battery na bibilhin mo dito. So una, meron siyang 800 mAh. Ang price po na original price dito, yan po, 212 po kapag 800 mAh ang bulb na bibilhin mo. Hanggang umabot dito sa 2,400 mAh. Kapag ito po ang binili mo, tingnan mo ang price, 212, ang pinakamataas is 272. Malapit lang po ang price. Kaya advice natin sa mga kalons natin, ito po ang bilhin mo na 2,400 mAh. Pero yung surprise ko,
pagbili ko, bakit nakalagay doon sa loob na 5,000 milliamps? Hindi ko alam kung bakit, pero yun ang inilagay nila. Ito po ang in-order ko, 2,400 milliamps. Kapag ito po ang binili mo, hindi po aabot ng 1 oras. Pwede nang malubat ang LED emergency light natin. Kung ito namang pangalawa ang pipiliin mo, aabotin lang ng 1 oras. At saka itong pangatlo, kung ito ang pipiliin mo, 1.5 oras mga lods, malubat na. Pero kung ito po ang bibilhin mo, aabot ka ng 3 oras o mahigit pa. Kaya advice natin mga lods, lubos-lubusin nyo na ito po ang bilhin mo. Taka 2,400 mAh po, milliampere hour ang piliin mo kasi nasa malapit lang po ang price. Kasi pag bibili po ka nito na LED emergency natin, ito po ang makikita mo sa baba pag pipiliin po kayo sa battery. So, ang una nating sinabi, sa pag-charge po sa battery, huwag na nyo nang problemahin po ito mga lods. Habang ginagamit mo ito sa LED lighting mo sa bahay at umilaw po ito, nagkakarga po ang battery sa loob. Abot daw ng 5 hours to 10 hours ang karga. Kaya hindi so basta masira ang battery kung ma-overcharge, medyo mataas, may proteksyon. So yun ang unang dahilan. Tapos, itong mga gamit ko, Lord, pakita ko sa inyo muli ito. Itong mga ginamit kong ganito, ito, almost 10 years na po ang gamit ko. Kasi hindi naman inilagay o nireplace ko dito ang mga lighting. Kasi mayroon po akong solar power sa bahay. Ginamit ko lang ito pang emergency ko. Lalo na kung magre-repair po ako ng pisonet po, kailangan mayroon po ako nito para makita ko sa likod. Kaya umabot ng almost 10 years na po ang gamit natin. So ito, okay pa. Ito yung bago na isi-share ko. Kasi nga, pwedeng-pwede kasi hindi na siya basta ma-overcharge sa pagkakarga po. Kung sakaling nakalagay po ito sa display mo sa ilaw mo sa bahay. Tapos yung sinabi natin, kung gusto mong pailawing nakaganyan sa kamay, pwede. Pero hindi naman palagi kang nakaganyan. So kailangan gumamit ka ng tinatawag natin na post-through socket. Ito po ang pwede mong gamitin. So mamaya ituturo natin. Napakadali lang po pag-install para maka-automatic ilaw po ito. So pangalawa, pwede mong pailawin sa tubig. So ito, nakademo na po tayo nito. So medyo i-review na lang natin para makita sa mga baguhan. So meron po tayong baso at saka tubig. So iilaw ang bulb daw. Sabi nila iilaw kapag nabasa po ito sa tubig. Pero wag mong pabutin ang tubig dito o pataas. Kasi baka mabasa yung sa taas natin, ang circuit board. So dapat nandito lang ang tubig. So pag ilagay mo ito mga lods, ilaw po ang bulb natin. So depende po sa inyo, baka may iba kayong paraan o gusto nyong pailawin. So pwede mong ilagay sa tubig na kaganyan. Tapos yan po, iilaw po ang LED emergency light natin. Kung gusto nyong nakalagay sa baso sa tubig, para hindi nyo kailangan hawakan o nakaganyan po mga lods. Tapos pag itanggal mo sa tubig o ilabas natin, siyempre naka-off. So yun ang paraan na gusto mong pailawin. So dito na tayo mga lods sa sinasabi natin na push-through socket na gagamitin. So ang push-through socket natin mga lods, ito yung magko-control sa valve mo na ipapasok mo siya dito. So pakita na lang natin. So dito mo yan nakapasok. Tapos kukontrolin mong kapag naka-switch on po ito, iilaw po itong bulb. Tapos ganyan mo ito, naka-off. So ang paraan, madali lang mga lods. So bubuksan natin dito sa loob. Yan. So wala kang gagawin dito. Itong dalawang terminal dito mga lods, i-jumper mo ang wire. Para siyang naka-short. Kapag naka-push button ka dito, nakakonektado po yung linya at saka dito na linya, kaya iilaw yung bulb. Tapos i-push mo ito yung puti, napuputol po dito ang linya. So napuputol po, hindi po siya magka-short circuit. So hindi po iilaw ang bulb. So yun ang purpose sa bulbs na design. Para umilaw po siya, kailangang naka-jumper po ang wire dito at saka dito. So simple lang mga lods, lalagyan mo lang ng wire. So ito po ang wire. So ang wire, wala tayong gagawin. Isasaksak lang natin ang wire dito.
para magkaroon ng short circuit ang linya para sa emergency LED light bulb natin. So, ilalagay lang natin nakaganyan. So, yan. Tapos na mga lods. Tapos, hihigpitan natin ng terminal dito. So, higpitan natin. So, next, ilalagay natin ang bulb. Okay. Tapos, pwede kang mag-switch on dito para umilaw po ito. So, switch on natin. O, yan. Makikita mo mga lods. Umilaw na ang bulb at gusto mong i-off, i-off mo lang siya dito. Yan. So, yung previous na nakita nyo sa akin, ang ginawa ko dito sa previous ko, nilagyan ko ng wire para may handle po ako. Kaya lang, nabasag na yung takip dito. Kaya ito yung design na ginagamit ko ngayon. Naka-jumper dyan, tapos may handle po ako. Pero ito, pwede nating lalagyan ng handle mga lod dito sa butas. Napakadali lang ilagay para may bitbitin ka dito para hindi nakaganon. Wala kang pangsabit kasi kung ganito ang design. So, madali lang kung gusto mong lagyan ng sabitanan. So, ilalagay lang natin ang wire. So, ilagay mo natin dyan. So, kukuha tayo ng wire. So, ang gamit natin na wire dito is naka-speaker wire. Simple lang. Speaker wire na naka number 20 po. Ito na speaker wire. So, ilagay natin siya dito. Kung gusto mong gayahin po mga lod, yan. Speaker wire. Tapos, lalagyan natin ng cable tie. Cable tie dito. Yan. Tapos, fix natin ganyan. Okay. Tapos, simple, cut natin tong hair. Okay. So, stopper yan para hindi mahibla. Yan. Tapos, pwede na natin siyang itakip dito mga lods. Oh, yan. Napakasimple mga lods. At meron ka ng holder dito mga lods. Yan. Tapos, siyempre, ang switch on mo, dyan na ilaw. So, tingnan mo sa camera, makita mo, hindi po siya masakit sa mata. Tapos, switch off po siya dito. Yan, pwede mong i-off. Tapos, take note mga lods, pwede mo itong isaksak sa kuryente, yung sinasabi natin normal na power. So, pakita na lang natin. So, meron po akong sakit na bulb dito mga lods. Tapos, isaksak natin sa outlet for demo purpose para kung paano siya mag-charge. So, ito po ang outlet natin. So, isasaksak natin sa outlet. Ano bang mangyayari sa outlet pag isaksak? So, ayan po, umilaw siya. Ngayon, kapag hayaan natin nakaganyan po ang bulb natin, nag-charge yan mga lods. Kaya, no problem kasi nga, meron po siyang overcharge protection. So, ito ang purpose. Kung gusto nyo gagamitin mo ito, mag-charge po ito. No problem. Kaya pwede mo magamit. Kaya kung sakaling magkaroon ng brownout, so siyempre, naka-full charge na ang battery mo kung nagamit mo ang bulb. Tapos, take note, paano pag wala ng battery? So, pakita na lang natin sa mga kaluds natin. Ano ba ang mangyayari kapag walang battery? So, tatanggalin mo natin ang battery. So, pinakita ko lang na paano pag walang battery at isaksak natin dito sa 220 volts na kuryente. Yan, ilaw pa rin ang bulb. Pero, kapag walang battery at nagka-brown out, shut off yan mga lods. Kasi nga, tinanggal mo ang battery. So, pinakita lang natin na magiging ordinaryo lang ang bulb mo kung wala kang battery. So, importante na meron talagang battery. So, yan. Ito, pag walang battery, so hindi yan mag-charge kasi nga hindi mo nilagay ang battery. So, yung battery, napaka-importante mga lods kasi ito po ang magpa-energize natin kapag magkakaroon ng brownout. Unfortunately, hindi natin pwedeng masubukan kasi nga walang brownout mga lods. Kasi maraming nagsasabi, pwede namang i-shut off ang breaker. Hindi pwede mga lods. Masusubukan mo lang ito kapag mayroon pong brownout. Hindi mo talaga pwedeng masubukan. So, at least makikita naman natin na kaya nating pailawin ang ating bulb mga lods. Yan. So mga lods, meron pa tayong pahabol na nakalimutan kong sabihin. So, meron pa akong battery charger para sa mga 18650 na gamit.
So ang gamit ko ay nakalito kala po ang charger. Ang charger natin pwede sa AA, AAA, lahat po basta kayang masaksak po dito sa battery. Pwedeng ma-charge po dito sa 0.5 ampere to 1 ampere na pag-charge po dito. So para makita, tanggalin natin yung battery at ilalagay natin. So ang purpose ko dito mga lods, hindi na natin siyang ilalagay o gagamitin o ilalagay pa para mag-charge. Meron po talaga akong sariling charger para sa battery. So, ang charge ko sa battery, ganito lang mga loads. Itahin natin ito. So, ilalagay lang natin siya dito. Tapos, makikita mo ang battery kung naka-full charge o hindi. Pero yan, naka-apat ang ilaw. Yan, makita. Naka-full charge yan mga loads. Kapag low voltage na po ang battery, talagang nakalagay lang na wala o minsan kung umilaw lang dito sa unahan, ibig sabihin, dito lang umilaw o luba talaga ang battery. So ito, nakita natin kanina, ibalik natin na naka full charge po ang battery natin. Yan, naka full charge po. So dalawa ang pwedeng gamitin. So ito yung ginagamit ko sa pag-charge sa battery. So dito, abot ng 3 oras o 4 na oras. Depende po sa AH na ginamit dito. Kung mataas, katulad dito na 5,000 mAh, medyo matagal, abutin ng 3 oras. Pero kung mababa lang, nasa 1,006 o 2,000 mAh po, madali lang pong makarga. Depende po sa setting dito sa 0.5 to 1 ampere na pag-charge. So ito, optional, depende po sa inyo. Kasi ito ang purpose ko na hindi na ko na kailangan maglagay pa na isa-charge. Kasi meron po akong solar panel, meron naman po akong solar power po dito sa bahay. So hanggang dito lang tayo mga lods, at saka paki-comment po sa baba kung may hindi po ako nasabi sa emergency LED lighting bulb natin. So bago po tayo magpaalam, meron po magpapa-shoutout naman po sa channel natin. So umpisahan natin, mag-shoutout si Arnel CF, si Marinaw Uyugan, si Ruben Cabilis from Sampaloc, Tanay, Rizal. Ito pa, shoutout natin si Mr. Benz TV from Antikira, Bohol. Ito pa si Buboy B from Iloilo City. Shoutout pa natin si Hindri Villanueva, si Felix Olbinado from Nueva Ecija. Shoutout pa natin si Ripaso G. Ford from Iligan City, Suarez. Uy, Lods! Taga Iligan daday ka. Pero nasa karon sa Qatar. Uy, Lods, konting ingat o amping diha sa Qatar. Saka shoutout ko na rin po. Magpapasalamat po ako sa mga join member natin na walang tigil na sumusuporta po o nagsishare po ng blessing po dito sa channel natin. So, umpisahan natin si Aris Tutol, si Orbis Sonum, si Love Not War, si Home Solution Iloilo. Ito pa si Barry Cañete, si Michael Amador, at saka muli natin, walang tiging, sumusuporta po sa channel natin, si Rafaelito Bayato. So sa mga kalods natin, huwag niyong kalimutan po mag-like, share, mag-subscribe po sa channel para palagi po kayong maka-update at hindi po kayo makalimot po sa channel natin. At saka, maraming salamat po na palagi niyo po panonood po dito po channel